Maligayang pagbabalik sa ating Makabansa online class. Ako si Teacher Crisel, ang inyong magiging guro sa oras na ito. Para sa asignaturang Makabansa, ang paksang aralin natin sa oras na ito ay naipaliliwanag ang mga pagbabagong nagaganap sa kinabibilangang komunidad. Ito ay bahagi pa rin ng unang kwarter sa ika-6 na linggo at unang araw. Huwag kalimutang mag-subscribe, like, comment, share at i-on ang notification bell upang maging updated sa mga susunod nating aralin. Para sa araw na ito, ang mga layunin ay natutukoy ang mga pagbabagong naganap sa komunidad sa aspeto ng populasyon, pananamit, kabuhayan at libangan. At naipakikita ang pagpapahalaga sa mga pagbabagong naganap sa komunidad. Alamin natin ang mga pamantayan na dapat sundin habang nasa gitna tayo ng talakayan. Para sa pamantayan, sa lahat ng gawain, pamantayan ay sundin. Pag-upo ng maayos ang dapat mong gawin. Kanang kamay ay itaas kung nais sumagot ng malakas. Ang nagsasalitang guro ay pakinggan mo. Maupo ng maayos, makinig ng mabuti, sumali sa talakayan, maghintay ng sariling pagkakataon at maging magalang sa lahat ng oras. Tayo ay magbalik-aral sa nakaraan nating aralin. Para sa balik-aral, ang ating panuto ay isulat ang tama kung wasto ang pahayag at mali kung hindi. Mga bata, kayo ay bibigyan ng sapat na oras upang sagutan ang mga katanungan. Matapos ang inilaan na oras, ay iwawasto natin ang inyong mga napiling kasagutan. Simulan na natin. Para sa unang bilang, ang mga tao sa komunidad ay maaaring magbago ng kanilang pananamit depende sa panahon. Sa ikalawang bilang, hindi nagbabago ang mga gawain sa komunidad kahit lumipas ang maraming taon. Ikatlong bilang, ang pagdami ng mga tao sa komunidad ay isang uri ng pagbabago.
Para sa ikaapat na bilang, ang bagong mga gusali at kalsada ay bahagi ng pagbabago sa komunidad. Para sa ikalima at huling bilang, hindi kailangan magtulungan ang mga tao para sa pagbabago ng komunidad. Tapos na ang oras ng ating pagsasagot. Ngayon naman ay oras na ng ating pagwawasto ng inyong napiling kasagutan. Para sa unang bilang, ang wastong sagot ay tama. Sa ikalawang bilang, ang wastong sagot ay mali. Sa ikatlong bilang, ang wastong sagot ay tama. Sa ikaapat na bilang, ang wastong sagot ay mali. Sa ikalima at huling bilang, ang wastong sagot ay mali. Sa mga nakakuha ng 3 hanggang 5 puntos ay binabati ko kayo sa inyong mga nakuha. Sa mga nakakuha naman ng 2 o 1 puntos ay inaanyayahan ko kayong balikan ang ating nakaraang aralin upang madagdagan ang mga kasagutan ninyo sa ating mga susunod na gawain. Bago tayo magpatuloy sa ating talakayan, unahin natin ang paghawa ng balakid. Alamin natin ang kahulugan ng salitang komunidad. Ang komunidad ay isang grupo ng mga tao na naninirahan sa isang lugar at may magkakatulad na interes, kultura o layunin. Ilan sa halimbawa nito ay ang mga barangay, paaralan, pamilihan o online na grupo ng mga mambabasa. Bilang panimula ng ating talakayan, panoorin ang video at ihanda ang sarili sa pagsagot sa mga tanong mula sa guro.
Isa-isahin natin ang mga pamantayan sa panonood. Una, maupo ng maayos. Ikalawa, manatiling tahimik. Ikatlo, unawain ang mensahe ng pinapanood. Ikaapat, isulat sa papel ang mahahalagang detalye. Ikalima o panghuli, maghanda sa pagsagot sa mga tanong. Simulan na natin ang panonood. Tapos na ang panunood ng ating video, oras na para sagutan natin ang mga tanong. Paalala sa inyo mga bata, anuman ang inyong ideya at kasagutan na naipon ayon sa inyong napanood at sa tanong, ay malaya kayong ibahagi ito sa inyong buong klase upang lumawak ang inyong talakayan kasama ang inyong guro at kamag-aral. Ang inyong ibabahaging kasagutan ay makatutulong upang makaipon ng mahalagang impormasyon tungkol sa aralin. Ang ibabahagi ko namang kasagutan ay posibilidad lamang na may kahawig sa ideya na inyong maiipon. Para sa unang tanong, ano-ano ang ipinakikita ng video na inyong napanood? Ang posibilidad na sagot ay ipinakikita sa video na napanood ay ang pagbabago ng itsura ng ilang lugar sa Maynila simula noon at hanggang ngayon. Maaari ding maging sagot ay ipinakita din sa video ang kaibahan ng kapaligiran sa panahon noon at sa panahon ngayon. Para sa ikalawang tanong,
Ano-ano ang mga dahilan ng pagbabago ng ating komunidad? Ang mga posibilidad na sagot ay: una, pagdami o pagbabawas ng populasyon. Kapag dumadami ang tao, kailangan ng mas maraming bahay, paaralan, at kalsada. Kapag kaunti ang tao, nababawasan din ang mga negosyo at serbisyo. Maaari ding maging dahilan ng pagbabago ay ang pag-unlad ng teknolohiya. Nagkakaroon ng bagong kagamitan, sasakyan at makabagong paraan ng paggawa ng trabaho. Halimbawa, ang pagkakaroon ng gadgets at internet. Para sa pagpapatuloy ng ating talakayan, aralin ang mga larawan na ipapakita ng guro at ihanda ang inyong sarili sa pagsagot sa mga tanong mula sa inyong guro. Narito ang uri ng transportasyon. Sa kaliwa ay makikita natin na ang gamit sa transportasyon ay kalabaw. Sa kanan naman ay motorsiklo. Narito naman ang pangalan ng kalye. Ang nasa larawan sa kaliwa ay ang dating itsura ng Kalye Dalumbaya o Dulo ng Bayan. Sa panahon natin ngayon, ito naman ay makikita sa kanan. Ang Kalye Dalumbaya o Dulo ng Bayan noon ay Rizal Avenue na ngayon. Sa larawang ito, makikita ang larawan ng istruktura. Sa kaliwa, makikita natin ang larawan ng San Lazaro Hippodrome Circa. At sa kanan naman ay makikita natin ang modernong itsura ng San Lazaro Hippodrome Circa na mas kilala ngayon sa SM City, San Lazaro. Sa larawang ito, makikita ang halimbawa ng populasyon. Sa kaliwa, makikita natin ang dating itsura ng Divisoria, kung saan makikita na maaliwalas at malinis pa ang kalsada nito. Ngayong sa kanan naman, makikita ang modernong itsura ng Divisoria kung saan makikita na ang mga tao ay nagsisiksikan na, gayon din ang mga tindahan o pamilihan. Ating sagutan ang mga sumusunod na katanungan ayon sa mga larawan na ating nakita. Paalala mga bata, malaya kayong magbahagi ng mga kasagutan o ideya na inyong naipon ayon sa mga larawan. Ang inyong mga ideya at kasagutan ay makatutulong upang palawakin ang inyong talakayan kasama ang inyong guro at inyong mga kamag-aral. Ang ibibigay kong kasagutan ay posibilidad lamang na ito ay kapareho ng inyong mga napiling kasagutan at naipon na ideya. Para sa unang tanong, ano-anong pagbabago ang napapansin mo sa iyong komunidad sa nakaraang mga taon? Ang maaaring sagot ay, ayon sa mga larawan, nagkaroon ng pagbabago sa klase ng transportasyon, ganun din sa mga turista ng lugar at bilang ng populasyon. Para sa ikalawang tanong, sa anong paraan nakaaapekto ang mga pagbabagong ito sa pamumuhay ng mga tao? Ang posibilidad na sagot ay nakakaapekto ang mga pagbabago sa komunidad noon at ngayon sa maraming paraan at makikita natin ang epekto nito sa pamumuhay, kabuhayan, kultura at ugnayan ng mga tao. Sa pamumuhay, noon, simple ang buhay. Mabagal ang takbo ng oras at mas nakatuon sa tradisyonal na gawain gaya ng pagsasaka, pangingisda at pangangalakal sa palengke. Ngunit ngayon, mas mabilis ang pamumuhay dahil sa teknolohiya, mas maraming modernong kagamitan at mas madali ang komunikasyon at transportasyon. Ano naman ang epekto nito sa ating pamumuhay? Lumawak ang kaalaman at oportunidad ng mga tao pero minsan nababawasan ang oras para sa personal na ugnayan at pahinga. Sa kabuhayan naman, noon umaasa sa likas na yaman at tradisyonal na hanapbuhay ang mga tao. Subalit ngayon, may mas maraming uri na ng trabaho dahil sa industriya, negosyo at online platforms.
Ano naman ang naging epekto nito sa mga tao? Mas maraming mapagpipilian na trabaho pero may panganib na pagkawala ng tradisyonal na kabuhayan. Kasunod naman nito ay sa kultura at kaugalian. Noon, malakas ang pagpapahalaga sa kaugalian, paniniwala at tradisyon ng mga ninuno. Subalit ngayon, nahahalo ang mga banyagang impluwensya sa kultura at pamumuhay. Ano ang naging epekto nito sa ating buhay? Nagkakaroon ng mas malawak na pananaw ang pagtanggap sa iba't ibang kultura. Pero minsan, nawawala ang orihinal na kaugalian. Kasunod nito ay sa ugnayan ng mga tao. Noon, mas malapit ang kapitbahayan at madalas magkita-kita ng personal. Subalit ngayon, mas nakikipag-ugnayan sa pamamagitan ng cellphone at social media. Ano naman ang naging epekto nito sa ating pamumuhay? Mas madali ang komunikasyon kahit malayo, ngunit may posibilidad na bawasan ang personal na pakikisalamuha. Para sa ikatlong tanong, paano nakatutulong ang modernisasyon sa pag-unlad ng iyong komunidad? Ang posibilidad na sagot ay, ang modernisasyon ay nakatutulong sa pag-unlad ng isang komunidad sa maraming paraan dahil nagdadala ito ng mas mabilis, episyente at makabagong solusyon sa mga pangangailangan ng tao. Narito ang ilang halimbawa. Kasunod nito ay ang mas mabilis na komunikasyon. Sa pamamagitan ng internet, social media at mobile devices, mas madali nang magbahagi ng impormasyon at makipag-ugnayan, lalo na sa mga emergency o mahahalagang anunsyo. Isa rin dito ang pag-unlad ng ekonomiya. Ang makabagong teknolohiya at kagamitan ay nagpapabilis sa produksyon at nagbibigay ng mas maraming oportunidad sa trabaho, gaya ng online business at remote work. Kasunod nito ay ang mas maayos na infrastruktura. Modernong kalsada, tulay, transportasyon at pasilidad ang nagpapadali sa paglalakbay at kalakalan sa loob at labas ng komunidad. Isa pa ay ang mas mahusay na edukasyon. Online learning platforms at digital resources ay nagbibigay ng mas malawak na akses sa kaalaman kahit sa mga liblib na lugar. Kasunod nito ay mas episyenteng serbisyong pampubliko. Mga makabagong sistema sa pamahalaan tulad ng online transactions ay nagpapadali sa pagkuha ng dokumento at serbisyo. Kasunod nito ay ang kalusugan at kaligtasan. Modernong ospital, telemedicine, at mga bagong kagamitan sa medikal ay nagpapahusay sa serbisyong pangkalusugan. Ang susunod na tanong ay, ano sa tingin mo ang dahilan ng mga pagbabagong nagaganap sa inyong lugar? Ito ang susunod nating tatalakayin. Isa-isahin natin ang mga dahilan ng pagbabago sa komunidad. Narito ang mga pangunahing dahilan ng mga pagbabago sa kinabibilangang komunidad na maaaring makaapekto sa kabuhayan, libangan, pananamit at populasyon. Una ay ang modernisasyon at teknolohiya. Pag-usbong ng makabagong kagamitan, internet at transportasyon. Nagdudulot ito ng pagbabago sa hanapbuhay, edukasyon at libangan. Halimbawa, dating palengke, ngayon ay may online delivery na pagdating sa pamimili ng mga pagkain o damit. Kasunod nito ay ang pagdami ng populasyon. Tumataas ang bilang ng mga tao sa isang lugar at nagiging dahilan ng pagdami ng bahay, sasakyan at negosyo.
Halimbawa, mas maraming paaralan at tindahan ang naitayo sa komunidad. Isa din dahilan ang paglipat ng mga tao o tinatawag na migrasyon. Maraming lumilipat ng tirahan dahil sa trabaho o edukasyon. Nagdadala sila ng bagong kultura, ideya at estilo ng pamumuhay. Halimbawa, may mga bagong kainan o dayuhang produkto sa pamilihan. Dahilan din ang pagbabago ng panahon at klima. Apektado ang uri ng hanapbuhay lalo na sa agrikultura. Nababago rin ang estilo ng pananamit at istruktura ng bahay. Halimbawa, sa tag-init, mas madalas magsuot ng magaang damit. Kasunod nito ang impluwensya ng media at social media. Maraming ideya ang nakukuha sa TV, internet at social media. Naaapektuhan ng pananamit, pananalita at libangan. Halimbawa, pagsunod sa fashion trends na nakita sa TikTok o YouTube. Isa din dahilan ang pag-unlad ng ekonomiya, mas maraming oportunidad, trabaho at negosyo. Nagdudulot ng pag-angat ng pamumuhay ng mga residente. Halimbawa, pagkakaroon ng mga bagong establishmento sa barangay. Isa na rin dito ay ang edukasyon at kaalaman. Mas nagiging bukas ang isip ng mga tao sa pagbabago. Mas marunong silang magdesisyon para sa ikauunlad ng kanilang buhay. Halimbawa, paggamit ng e-learning o online classes. Ito ang ilan sa mga dahilan ng pagbabago sa ating sariling komunidad sa usaping populasyon, libangan, kabuhayan, at pamumuhay. Ngayon naman ay subukan nating sagutan ang pagtataya at sukatin kung tayo ay may natutuhan sa ating aralin. Para sa panuto, isulat ang tamang sagot sapat lang. Para sa inyo mga bata, pumili mula sa kahon ng wastong sagot. Mga bata, kayo ay bibigyan ng sapat na oras upang isulat ang inyong mga kasagutan sa inyong sagutang papel. Kapag ang oras ay natapos na, iwawasto natin ang inyong mga kasagutan. Simulan na natin. Ang ating mga pagpipilian ay kabuhayan, libangan, pananamit, populasyon, teknolohiya, komunidad, migrasyon, media, negosyo, at trabaho. Para sa unang bilang, ang pagbabago sapat lang ay maaaring dulot ng bagong uri ng hanapbuhay o negosyo. Para sa ikalawang bilang, ang mga bagong uri ng patlang ay dala ng internet at modernong gadgets. Para sa ikatlong bilang, ang dami ng tao sa isang lugar ay tinatawag na patlang.
Para sa ikaapat na bilang, ang patlang ay maaaring magbago depende sa panahon at uso. Ikalimang bilang, isa sa mga dahilan ng pagbabago sa komunidad ay ang pag-unlad ng patlang. Ika-anim na bilang, dahil sa patlang, mas mabilis na nakakapag-usap at nakapagbabahagi ng impormasyon ang mga tao. Para sa ikapitong bilang, ang paglipat ng mga tao sa ibang lugar ay tinatawag na patlang. Sa ikawalong bilang, sa pagdami ng patlang sa komunidad, mas lumalawak ang oportunidad sa trabaho. Ikasyam na bilang, ang ating patlang ay maaaring magbago dahil sa pagpasok ng mga bagong kultura at produkto.
Para sa huli at ikasampung bilang, ang patlang ay binubuo ng mga tao na nagtutulungan at magkakapitbahay. Tapos na ang oras ng ating pagsasagot, ngayon naman ay oras na ng ating pagwawasto sa napili nating kasagutan. Para sa unang bilang, ang wastong sagot ay kabuhayan. Sa ikalawang bilang ay libangan. Ikatlong bilang ay populasyon. Para sa ikaapat na bilang ay trabaho. Ikalimang bilang ay teknolohiya. Ika-anim ay media. Ikapito ay migrasyon. Ikawalo ay negosyo. Ikasyam ay pananamit. At para sa huling bilang ay komunidad. Para sa mga nakakuha ng matataas na puntos ay binabati ko kayo. Para naman sa mga nakakuha ng mababang puntos, inaanyayahan ko kayo na balikan ang ating mga aralin upang madagdagan ng inyong kaalaman sa mga susunod pa nating gawain. Ngayon naman ay bumuo tayo ng konsepto bilang kaisipan tungkol sa ating aralin. Sa pagbuo ng kaisipan, piliin sa kahon ang wastong impormasyon na kailangan sa pangungusap. Bibigyan kayo ng sapat na oras upang piliin ang mga wastong sagot. Narito ang ating mga pagpipilian. Titik A, teknolohiya. Titik B, pagbabago. Titik C, libangan. Titik D, populasyon. Titik E, komunidad. Ang patlang sa komunidad ay hindi maiiwasan dahil sa paglipas ng panahon. Isa sa mga dahilan ng pagbabago sa komunidad ay ang pag-unlad ng patlang. Kabilang din dito ang pagdami ng tao sa lugar na tinatawag na patlang. Isa ring patunay ng pagbabago ang patlang na mula sa simpleng uri ng mga laro at pampalipas oras ay naging apektado na rin ng pagbabago ng teknolohiya. Ang ating patlang ay maaaring magbago dahil sa pagpasok ng mga bagong kultura at produkto.
Tapos na ang oras ng pamimili ng ating sagot. Ngayon, tingnan natin kung tama ang inyong mga kasagutan. Ang pagbabago sa komunidad ay hindi maiiwasan dahil sa paglipas ng panahon. Ang sagot sa unang patlang ay titik B, pagbabago. Isa sa mga dahilan ng pagbabago sa komunidad ay ang pag-unlad ng teknolohiya. Ang sagot sa ikalawang bilang ay titik A, teknolohiya. Kabilang din dito ang pagdami ng tao sa lugar na tinatawag na populasyon. Ang sagot naman sa ikatlong patlang ay titik D, populasyon. Isa ring patunay ng pagbabago ang libangan, na mula sa simpleng uri ng mga laro at pampalipas oras ay naging apektado na rin ng pagbabago ng teknolohiya. Ang ating komunidad ay maaaring magbago dahil sa pagpasok ng mga bagong kultura at produkto. Ang sagot sa huling patlang ay titik E, komunidad. Ngayon ay sagutin natin ang karagdagang gawain. Para sa panuto, basahin ng mabuti ang bawat tanong at piliin ang tamang sagot mula sa mga pagpipilian. Mga bata, kayo ay bibigyan ng sapat na oras para masagutan ang bawat tanong. Matapos ang inilaang oras ay iwawasto natin ang inyong mga kasagutan. Simulan na natin. Para sa unang bilang, ano ang pangunahing dahilan kung bakit mas mabilis ang komunikasyon ngayon kaysa dati? Titik A, pagdami ng tindahan. Titik B, pag-unlad ng teknolohiya. Titik C, pagtaas ng presyo ng bilihin. O titik D, pagdami ng palaruan. Para sa ikalawang bilang, ano ang epekto ng pagdami ng populasyon sa ating komunidad? Titik A, mas kaunti ang mga paaralan. Titik B, mas maraming nangangailangan ng trabaho at serbisyo. Titik C, mas bumaba ang bilang ng mga tao. O titik D, mas kakaunti ang mga bahay. Para sa bilang 3, bakit mas moderno na ang mga libangan ngayon kaysa noon? Titik A, dahil sa paggamit ng makabagong kagamitan at teknolohiya. Titik B, dahil sa pagtaas ng buwis. Titik C, dahil sa pagbaba ng bilang ng bata. O titik D, dahil sa mas maikling bakasyon. Para sa ikaapat na bilang, ano ang isa sa mga dahilan ng pagbabago sa pamumuhay ng mga tao sa komunidad? Titik A, pag-unlad ng teknolohiya at transportasyon. Titik B, pagbabawas ng paaralan. Titik C, pagsasara ng palengke. O titik D, pagkakaroon ng mas kaunting trabaho.
sa ikalima at huling bilang, ano ang tawag sa pag-unlad ng mga kagamitan at imbensyon na nagpapadali sa ating gawain? Titik A, populasyon, titik B, teknolohiya, titik C, pamumuhay, o titik D, libangan? Tapos na ang oras ng ating pagsasagot, ngayon ay oras na ng ating pagwawasto. Para sa unang bilang, ang wastong sagot ay titik B, pag-unlad ng teknolohiya. Sa ikalawang bilang, ang wastong sagot ay titik B, mas maraming nangangailangan ng trabaho at serbisyo. Sa ikatlong bilang, ang wastong sagot ay titik A, dahil sa paggamit ng mga makabagong kagamitan at teknolohiya. Sa ikaapat na bilang, ang wastong sagot ay titik A, pag-unlad ng teknolohiya at transportasyon. Para sa ikalimang bilang, ang wastong sagot ay titik B, teknolohiya. Para sa mga nakakuha ng mataas na puntos, kayo ay binabati ko. At sa mga bata naman na nakakuha ng mababang puntos, inaanyayahan ko kayo na balikan ang ating aralin upang madagdagan ng inyong kaalaman sa pagsasagot ng ating gawain. Natapos na natin ang ating talakayan at ang mga dapat nating sagutan na gawain. Narito naman ang maikling kaisipan na dapat nating tandaan at hindi dapat kalimutan tungkol sa paksang aralin na pagbabago sa ating sariling komunidad. Laging tatandaan na ang pagbabago ng isang komunidad ay patunay na patuloy na umuunlad ang pamumuhay ng mga tao. Gayunpaman, mahalaga ring mapanatili ang pagkakaisa, malasakit at pakikipagkapwa upang kaunlaran ay maging makabuluhan para sa lahat. Muli mga bata, maraming salamat sa inyong pakikinig sa ating aralin ngayon sa asignaturang makabansa. Magkita-kita ulit tayo sa susunod na video lesson. Sana ay may natutunan kayo sa oras na ito. Muli, ako si Teacher Crisel, ang inyong guro sa makabansa. Maraming salamat!